Praise God. Isang magandang umaga po sa bawat isa. And Happy New Year ulit. Kahit na 7 days nang lumipas ng ating salubungin ng 2024. Kamusta naman po ang unang 7 araw ng inyong 2024? Merong kapabalikran. Meron namang nanatili lang dito sa San Jose. Praise God. Kanina nakaka-inspire. Siguro yung magandang word ay nakaka-inspire yung tawag din, patotoo ng ating dalawang kabataan na mga hindi pa pipigil na makapunta sa gawain ng Panginoon. Amen po. Sabi nga kung tatanungin natin ay ano nga ba ang tawag din, pwedeng dahilan nila ba't ayaw nila papigil? No. Siguro sabihin na iba kasi masaya dito. Pero ang totoo kasi naranasan nila ang pag-ibig ng Lord at naranasan nila ang kagalakan sa presensya ng Panginoon. Amen po ba? Ayun ba yung naranasan natin pag nandito tayo nagsasama-sama? Amen! Bukod sa masaya tayo, syempre dahil nakikita mo ang isa't isa. Tingnan mo ngayon katabi mo mali. Yeah, masaya ba kayo? Oo, sabi niyo, ito na naman katabi ko. Hindi naman Alam ko ang bawat isa ay tunay na pinupuno ng Lord ng kagalakan sa puso. Amen po. Amen. Sabi nga yung napag-aralan natin nung nakaraan, talagang ang Lord talaga ang kailangan natin sa buhay natin, sa pagharap natin dito sa 2024, na umasa tayo sa kanyang kapangyarihan at patuloy na magtiwala tayo sa kanyang proseso na ginagawa sa ating buhay. Amen po ba? Kaya ako mismo, personally, ay nagagalak na nandito ka ngayon. Amen po. Kaya naalala ko tuloy nung nag-usap kami nung Sabado ba yan, Robilin? Sabi namin nung pangyayari ba na wala kami nung 24 ba yan? 24 Sabi niya sa amin, bigla na bakit ni Robilin na, Pastor, huwag naman pong laging wala kayo. Sabi niya gano'n talaga. Sabi niya, aboy, isang linggo lang naman. Pero sabi ko, natutuwa ako, dahil nga talagang natututo ang bawat isa na hindi kayo pumupunta dito dahil kay Pastor o kay Ate Yen, kundi dahil sa Panginoon. Amen po ba? Kaya isa nga po sa tawag doon, I pray na challenge sa buhay ng bawat isa ngayon ay, kumbaga, sino rito yung nakaranas, alam ko naman pala, nakaranas lahat tayo na pumasok sa school. Amen? Amen. Naging New Year's resolution nyo rin ba dati, nung estudyante pa kayo na sabi nyo walang absent? Yung gusto nyo complete attendance. Amen. Sino yung nagsabi nun? Amen. Sino yung nakagawa? Amen. Meron makagawa. Sabi nga, isa sa challenge ko ngayong umaga, why not? Why not na maging challenge natin, hindi New Year's resolution kundi challenge natin na kung talagang pwede naman makapunta ay talagang sasabihin natin hindi ako absent sa gawain ng Panginoon. Pwede ba yun? Sige nga, sabi mo sa katabi mo, i-challenge natin sarili natin na walang absent this year 2024. No, tabihan niyo si Broccoli ito, walang katabi. Napakantable. Ayan Siyempre, hindi ito gagawin natin para sabihin magaling tayo. Kundi talagang gusto kasi natin gawin para sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Alam ko na sa pag-decide natin na yan, ang kalaban hindi matutuwa. Nagpaplano na agad yan. So kaya nga, ang kailangan natin gawin ay tawag doon, humakbang rin tayo para magawa natin ito. Amen po ba? Amen. Ayan, sige nga, isang palakpak nga para sa Panginoon. Ang atin kong babasahin ngayong chapter, hindi verse, kundi chapter ay mahaba-haba. Pero alam ko ito ay malaman dahil ito ay salita ng Lord, kaya inaan niya ako pabawasa na tumayo. Magbabasa po tayo sa aklat ng John. Yan, saan ba ang John? New or old? New. New, yan. Babasahin po natin ang buong chapter ng chapter 10. Yan, medyo mahaba. Hindi pala natin hanggang 19 lang pala tayo. Sige. Sige, tuloy-tuloy na lang. Sige po. Kung sino po ang nasa John chapter 10 na o Juan, Kapitulo 10, magsabi po ng Amen. Amen. Yan. Tayo po'y makinig at atin pong basahin. Sinabi po rito, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastor ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay
at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito, sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo, sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Verse 7, kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Napalito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ako ang mabuting pastol. Inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Tumatakas siya, palibhasay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako nga ang mabuting pastol. Kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inialay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Meron akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito at kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng ibang kawan na may isang pastol. Dahil dito ay minamahal ako ng Ama, sapagkat inialay ko ang aking buhay upang kunin itong muli. Wala makakakuha sa aking buhay. Kusa ko itong ibinigay. Mayroon akong kapangyarihan na ibigay ito at mayroon akong kapangyarihan kunin ito muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Dahil sa mga pananalitang ito, nagkabaha-bahagi muli ang mga Hudyo. Marami sa kanila nagsabi, sinasapian ng demonyo, nababaliw siya. Bakit kayo nakikinig sa kanya? Sinabi naman ng iba, hindi makakapagsalita ng ganoon ang isang sinasabihan ng demonyo. Nakakapagpagaling ba ng bulag ang demonyo? Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Ama namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Dinadalangin ko po, Banal na Espiritu Santo, kumilos ka sa iyong dakilang kaparaanan. Ikaw po ang mangusap sa buhay namin. Ikaw po, Panginoon, ang magturo sa bawat isa. Buksan niyo po, Lord, ang aming puso't isipan, ang aming pandinig, upang buong-buo namin, Lord God, na matanggap ang iyong salita sa umagang ito at patuloy na mas makilala ka pa namin aming Panginoong Jesucristo. Ikaw po, Panginoon, ang siyang matanghal at itago mo ang iyong lingkod sa iyong likuran upang ikaw ang siyang mahayag. Gamitin mo ang buhay ko ayon sa iyong nais. Salamat po sa iyong papurit parangal. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Palakpakan po natin ng Lord bago tayo makapot. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. Ayan. So, tayo po ngayon ay magsisimula, no? Ito po ang ating unang sermon sa araw na, o sa taon ng 2024. Ayan. Sige po, i-adjust ko na yung hangin. Hinahangin kasi yung buhok ko eh. Ayan. Masyadong malago. Nahangin na. Ayan, mahangin. Hindi ako pwede dyan kasi wala na mahangin sa akin. Ayan. Praise God. So, sino po ang nakakatanda sa atin ng word? Ang word. Sumasabi. Kaya mo tayo pa nagbibinata? Yung buhok nagbabata, yung boses nagbibinata. Ano po ang word ng Lord sa atin this year 2024? Sino po nakakatanda? Consistency. Sabi nga po, no, talagang ang word na consistency ay hindi po madali. Amen po. Hindi talaga natin masasabing madali yan o masarap gawin. Masarap isipin. Amen. Pero mahirap gawin. But then, bakit ito ang binigay ng Lord sa atin na word this 2024? Dahil gusto ng Lord ay, sabi nga no, pinagpala niya na tayo. But then, yung pagpapala kasi, kapag hindi tayo consistent, nasasayang. Naniniwala kayo? Sino sa atin yung nakaranas ng pagpapala pero parang saan lang natin nagamit dahil wala tayong consistency? Na parang naubos lang, na parang nasayang lang, na parang lumagpas lang, nilagpasan lang tayo ng pagpapala. Di ba nangyayari dahil wala tayong consistency?
Ang gusto ng Lord ngayon, bakit gusto niya maging consistent tayo? Para anumang i-boost niya sa atin, ay mananatili at mapagyayaman natin. Amen po ba? At kung ano man ang ipagawa niya sa atin, ay talagang uusad tayo at hindi tayo yung parang sa simula lang. Amen po. Sabi nga no, last year, 2023, lahat naman tayo, we are guilty, no, na talagang we are not consistent. Amen. Hindi talaga tayo masasabi na nagpatuloy ng gusto. Kumbaga parang first trimester, parang buntis lang ano. Sa first 3 months, 6 months, parang okay tayo. But then nung palamig na yung panahon, lumalamig din. Ayan, ako, sabi nga nung nagiging busy na sa mga gawain, sa school, sa trabaho, sa kanya-kanya mga bahay, yung word na consistency ay nawawala na. Amen po. Kaya naman sabi ko, Lord, thank you. Kasi talagang mahal mo kami. No? Kasi ang gusto mo talaga sa amin ay makapagpatuloy. No? Talagang hindi humihinto, hindi nagbabago-bago ng flow, kundi talagang sinasabi talagang matindi yung current talaga, tuloy-tuloy. Sabi nyo nga po, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Yan. So, ngayong umaga, sabi nga po, no, ang ating Diyos ay gusto tayo maging consistent sa lahat ng aspeto ng ating buhay bilang mga Kristiyano. Naniniwala ba kayo doon? Amen. Lalo na bilang disipulo niya. Amen po ba? Kaya nga di ba nakikita natin sa mga disipulo niya kapag parang mga pabago-bago, halimbawa na lang yung faith nila, ang ating Panginoong Yesus parang nadidismaya. Bakit? Kaya hanggang kailan ko ba kayo tuturuan? Diba sinasabi ng Panginoong Yesus sa kanila? Bakit ang liit ng iyong pananampalataya? Kasi ang gusto ng Panginoon, makita sa kanila yung consistency. Amen. At alam ko, sa buhay din natin bilang mananampalataya o kanyang pamilya dito sa Faith City Church San Jose, ayun din yung gusto niya. Kaya nga, no, hindi lang sa isang aspeto ng buhay mo, kundi sa kabuuan bilang mananampalataya. Kaya nga po, ngayong umaga, ang ating mensahe ay pinanampalatayanan natin na makakatulong sa atin na mabuild, no, yung consistency sa buhay natin. Ano nga ba yun? Mabuild sa consistency sa ating buhay na ating malaman at matutunan ang ating relationship sa ating tinatawag na mabuting pastor. Sabihin nyo nga po, mabuting pastor. Mabuting pastor. Sabi nga meron ngayon yung mga poor parents. Ano bang para sa din? Poor? F, no? F. Poor parents. Ayan. Poor parents. No? Kumbaga parang sila nag-aalaga ng mga hayop. Ayan. Ng mga aso, ng mga pusa, na parang matatawag din natin sila para mabuting pastor. No, bakit? Kasi pinamahal talaga nila. Talagang kanilang pinapagamot. Di ba? Now, ano nga bang nararamdaman nila? Kasi mahal talaga nila yung alaga nila. Pero minsan dalawa lang, pero hindi naman marami. Pero alam niyo ba, no, ng ating Panginoong Jesucristo, dito sa ating pinasa, ay pinakilala niya ang kanyang sarili na siya ay isang mabuting pastor. Yan. O, sa English ay good shepherd. At sinabi nga doon, ang maganda ron, hindi niya lang basta sinabing siya ay good shepherd, kundi nagbigay din siya ng binibigay niya ng pag-ibig niya bilang good shepherd at tayo yon na kanyang mga tupa. Amen po ba? Alam niyo ba na tayo ay tupa ng ating Panginoon? Amen. Ayan. Sige, sabihin niyo nga ba? Diba? Joke lang. Pero bakit nga ba tayo sabi nga parang paulit-ulit pero kung meron mang medyo nakalimot na, balikan lang natin bakit tayo isang tupa. Di ba? Napag-aralan na natin na kapag sinabing tupa, ano tawag sa kanya na? Sa English, kasi pag narinig natin parang bad words. Pero ang tawag sa kanila sa English ay dumb best na hayop.